So what's up mga idol, no? So ito may papakita lang ako sa inyo at may papaliwanag lang ako sa inyo, no? About dito sa unit na to. So itong unit na to mga idol, no? Una sa lahat sasabihin ko muna kung sino may-ari nito, no? So kung tagasang lugar pala, hindi pala ako sino may-ari, no? So privacy na po kasi ng may-ari 'yon, no? So itong unit na to is from Sultan Kudarat mga idol, no? So ayan. Sultan Kudarat, no? So sa Mindanao po 'yon mga idol. Then mga idol, itong unit na to is meron lang akong mga binago dito. So ang istorya kasi para hindi malilito yung professional electrician na kukuhain nyo, no? So sa akin kasi kumbaga madali yung connection, no? Pero pagka siguro sa iba is hindi gaano kagad na magigets. Pero madali lang naman siya talaga kung tutusin, no? So ito is in-ready ko na siya na kumbaga dalawang wire na lang ang ikakabit mo sa kuryente mo, no? Then yung linya ng bahay mo, kukuhain mo 'yon, pwede mong ikabit din dito sa unit na to. Ayan diyan. So papaliwanag ko sa inyo mga idol, no? So ito na yung ginawa ko dito. So meron tayong automatic transfer switch mga idol, no? So itong linya na to, itong nasa kaliwa, no? So papunta po yan dito sa ibaba. Papunta yan dito sa unit natin na one solar na hybrid, no? Hybrid po yan mga idol, yan. Hybrid toroidal inverter. So ang trabaho nitong AC charger na to mga idol, no? Siya yung magcha-charge din sa battery. Lalo na kung merong bagyo or gagamitin mo yung unit mo sa gabi, no? So example, hindi na charge ng maayos si solar or si battery mo sa umaga, no? So pwede mong gamitin si AC charging para meron kang suporta sa gabi, no? Para buhay pa rin yung unit mo, no? Etong unit na to mga idol is meron tong AC line priority, battery line priority, eco mode, then meron din siyang generator mode, no? Then ito pa mga idol, no? Balik na tayo dito. So itong linya na to is AC charger niya kung tawagin, no? So pag kinabit mo to sa kuryente mo, pwede mo na tong gamitin itong inverter na to or itong build na to kahit wala kang battery, no? So ito po 'yun. Then ito namang automatic transfer switch mga idol is dito rin po yan nakakonect sa linya na to, no? Then ang trabaho ni automatic transfer switch mga idol, pagka hindi mo gagamitin si AC charger, no? Pag nalobat naman si battery mo, then lilipat siya dito sa kabila. So lahat ng nakakabit dito is hindi mai-interrupt, no? Then pagka yung linya naman ng bahay mo, no, ito naman sa linya ng bahay mo, medyo magulo pero sakto pa rin yan. So yung linya ng bahay mo mga idol, kukuhain mo na lang yon, no? Dalawang linya yon. So ilalagay mo na lang yun dito sa ilalim or kahit saan man dito sa ilalim na to, pwede mong ilagay sa ilalim yung linya ng bahay mo, no? Then ito yung automatic transfer switch, no? So ito mga idol, si automatic transfer switch, inaabangan lang niya na hindi mo gamitin tong linya na to, no? Yan ang sistema niya. Kumbaga inaabangan niya si AC charger na hindi mo gamitin para gumana si automatic transfer switch or si ATS, no? Ngayon ganito ang gagawin niyo pa. So pag nandiyan si electrician, ang gagawin niyo, sasabihin niyo na lang sa kanya is maglalagay ng connection dito na papunta sa linya niya ng kuryente. Kasi itong dalawang source na to mga idol is kailangan po niyan linya mismo ng kuryente natin, no? Kung ano man provider nyo is yun po, doon nyo po siya ikakabit, no? So sa amin dito Meralco sa Maynila, so kailangan i-connect ko tong linya na to sa Meralco namin, no? So yun lang mga idol, ganun lang kasimple, ganun lang siya kadali. So pag darating sa itong unit na to, no, ayan, is ganito na siya. Ito yung battery wire niya. Kakabit mo na lang yung battery wire. Tapos, pasok mo dito yung wire ng solar panel. Then, buksan mo to. No? Pwede mo dito rin padaanin. Or bubuksan mo, unscrew mo talaga to. No? Tapos, nandito yung breaker ng solar panel. Ayan. Nandito yung breaker ng solar panel, dalawa. No? Kahit saan ka dyan mag-connect, pwede. No? Tapos merong wattmeter saka merong SPD. No, yung SPD na yon is kailangan nung may-ari kasi open area, no?
Kaya meron tayong speeding nilagay. Tapos mga idol, ano pa ba? So almost 30 kilo yung bigat nitong one solar na to. Yan, yung unit na yan. Almost 30 kilo po. No? So meron pa tayo dun, yan, na binubuo pa. So ngayong gabi siguro matatapos na. Yung isa taga Cavite. Ito, taga Cavite to. So sir, pasensya na, nakita mo na marami nakapatong. Pero okay lang naman yung unit na yan, magagaang lang yan. No? So yung unit na yan sir is bubuuin na natin mamaya, no, sa from Cavite. Kung makikita mo tong video ko sir, no, baka buo na yan bukas yung unit mo. Then yun mga idol, no, balik tayo dito sa automatic transfer switch. Ulitin ko lang. So pag nagpasok ka dito ng linya, make sure na galing yan sa bahay mo, no, or sa source nyo ng kuryente, no? So wala yung linyang nakalagay kasi hindi ko naman alam kung gaano kalayo yung linya ng breaker nyo sa bahay, no? So kayo na po yung magpo-provide nun. Yan, dito papasok nyo lang yan dyan, then kabit nyo lang. Then ito mga idol is naka-connect dapat yung dalawang linya na yan dito para sa unit na to, no? So yun lang mga idol, no? So kung may gusto magpagawa ng ganitong klaseng build, ito po is yung pinaka max power na kaya nito. Kaya niya patakbuhin yung 2.5 or 2 o kaya 2 horsepower or 2.5 horsepower. Kasi sa 2.5 horsepower mga idol nasubukan ko na, no? So tumakbo rin yung 2.5 horsepower. Then itong unit na to mga idol is meron siyang 9 kilowatt na peak power. So 9,000 watts na peak power. Then meron siyang 3,000 watts na true rated na magagamit mo dito sa unit. So any appliances within 3,000 watts pwede mong gamitin dito, no? So ayan, tingnan niyo yung unit mga idol. Ito, emergency outlet. Kung gusto niyo dito magkabit mismo, okay, no? Then kung ikakabit nyo nga yan sa itong unit na to sa bahay nyo, ulitin ko lang mga idol, dito nyo po ikakabit sa ilalim yung linya ng bahay nyo. Yan, sobrang dali na lang po yan. Kumbaga 4 na wire na lang po yung gagalawin nyo. Maglalagay kayo dito, then yung linya ng bahay nyo dito, no? Ganun na lang po siya kadali ngayon. Hindi katulad nung unang mga ibang ginawa ko is medyo maraming wire, maraming paikot-ikot, pero madadali lang din naman yung lahat, no? So yan mga idol, PM na lang kayo mga idol kung gusto niyo magpagawa ng ganitong klaseng build.